Good morning, good morning. Good morning. Happy Thursday, everyone. Happy Thursday. Kalahati na naman ng week. I hope your week is amazing. Happy Thursday, and it's 11:43 a.m. po dito sa Ontario, Canada. Good morning, good evening, good afternoon kung saan man po kayo sa mundo. I hope your day is amazing. Janice, thank you for watching. I just went live. Thank you for tuning in. So I hope your day is amazing. Happy Thursday. Yes, so si Tita po ito, and shout out muna sa aking mga followers diyan. Maraming salamat. I know I am broadcasting on my business page. So thank you guys. Maraming salamat. Mapabago man kayo or mapaluma, I really appreciate each and every one of you. So thank you. And so anyhow, the drive na naman tayo, pauwi pa lang tayo because I was teaching again and I've been teaching for the whole week. Oh my God. I was teaching 5 classes this week, but I love what I do. So it really, I don't feel like, it's work, but I love it. So I'm happy and it's keeping me fit as well. So which is good. Di ba? Masaya ka na? Sexy ka pa? Bayad ka pa, o di ba? Yeah, so I don't need a gym membership. I do my own gym. Yeah, so anyhow, yes, so this week, every time na mag-go live ako guys, meron akong topic as always, and laging yung topic ko is inspired doon sa aking mga conversation doon sa mga tao na nagre-reach out sa akin. Most of you guys know, kung kayo ay nagpa-follow sa akin, most of you guys know na meron akong online business na gino-grow ko sa social media platforms, and Facebook talaga ang aking pinakamalaki na platform. So kaya po ako nagla-live, nagpo-post, because I wanted to share this amazing opportunity for you guys, because marami pa ring tao na talagang hindi alam na pwede palang guminhawa ang buhay natin. Oh, I will reach out once I watch. Okay. See? Again, what do you call that one? Messages nagpa-pop up lang. So thank you. Yeah, so anyhow, so every single time na mag-live ako, meron akong I try to have topics to give you guys value, and I hope na makakuha kayo ng kahit papaano ng lesson or value man lang doon sa aking mga dinidiscuss na topic. So today, we are discussing about my conversation na ito yung mga lagi kong nai-encounter this week. So, ano ba yung talagang blockage natin? So, ano yung common blockage natin kung bakit hindi tayo umaasenso sa buhay? Okay? So, yan yung kasi ang dami kong nakakausap na even na kahit na alam nila na the business that they have seen, the webinar that they have seen will help them in a long run, talagang pinapairal pa rin yung takot, pinapairal pa rin yung pagiging skeptical, yung pang ganun. So, kalimitan talaga, thank you for watching, kalimitan talaga na nai-experience ko. This is based on my own experience. Yung bang, what if na hindi mag-succeed? What if na hindi ko kaya? Cecil, thank you. What if na hindi ko kaya? So, yun ang talagang kalimitan na experience ko. Yung inuuna yung kumbaga pinapakinggan yung takot, pinapairal yung takot as opposed na matakot na walang asenso ang buhay, di ba? Kaya kahit na anong oportunidad ang ipipresent sa iyo, kung paiiralin mo ang takot, ay wala talagang magawa. Right? Because even if naandyan na yan, kung ang kalaban mo ay sarili mo, then walang makakatulong sa'yo.
Dahil at the end of the day, ikaw mismo ang makakatulong sa'yo. Nobody will take you. Hindi yan ang success ng isang tao ay hindi yan basta-basta na lang na naandyan. Sure, thanks. Okay. Yeah. Hindi yan basta-basta na lang na dadating sa atin. Ginagawa natin yan. Now, kung naandyan, may pinipresent sa atin na magandang oportunidad. Kung paiiralin natin ang takot natin, then wala talagang mangyayari because tayo mismo ang naging balakid para tayo ay umasenso. Diba? Kung tanungin mo ang sarili mo, takot ako dahil may bad experience ako. Wala kang ibang kalaban kung hindi sarili mo, di ba? Hindi mo binigyan ng pagkakataon. Yes, I get it. It's okay. Like, it's okay. It's acceptable to be skeptical. It's acceptable to be cautious. Pero, hindi acceptable na tatanggapin mo na lang yan. Hindi acceptable na maging may i-stuck ka dyan. Diba? Kasi, bakit titingnan natin, dalawang tao, pareho sila ng experience. Pareho ng experience na naloko before, and then, yung isa ay nag-succeed. Halimbawa, pero yung isa ay hindi. Ano doon? Ano ang tawag nun? Ang mistake doon? Of course, dahil yung isa pinairal nga ang takot, hindi binigyan ng another chance ang sarili para umasenso. Pero yung isa, nag-take ng rest, and get out from diyan sa sitwasyon niya. Because pinagbigyan niya ang sarili niya. Diba? Now, yun talaga, kumbaga, nasa sa atin yan. Emotionally, hindi ka ready. It's okay to take time na hindi ka ready. Because wala naman tao na pag halimbawang, tawag nun, skeptical ka. Tapos may pinresent sa'yo na oportunidad na kahit alam mo na gusto mo, talagang cautious ka pa rin dahil may bad experience ka. Diba? Pero, kung ikaw ay gagawin mo na mag-research ka, talagang pagbigyan mo ang sarili mo, na nafe-feel mo yan sa gut mo na, yes, I want this, pero meron doon sa isipan mo is andyan yung naandyan pa rin sa utak mo na yung bad experience mo. Pero kung ikaw talaga nafe-feel mo sa sarili mo and then pagbigyan mo yan, gagawa ka ng you will do your due diligence para tingnan mo kung ano talaga ang oportunidad na ito. Yan ang dapat mong gawin because it's okay na maging skeptical ka, it's okay na maging cautious ka, but hindi okay yan na a-accept mo na lang na ma-stuck ka. Because there are lots of ways na mapagaan ang buhay mo, na i-present na sa iyo pero pikit pa rin ang mata mo. Yan ang kaibahan diyan. 'Di ba? Kasi hindi mo pinagbigyan ang sarili mo. Kumbaga, binigay mo yung control doon sa takot mo. Hindi ikaw ang may control sa sarili mo. Kung hindi, binigay mo yung susi doon sa takot mo. Diba? So, ganun lang yun. So, emotionally, kung hindi ka man ready, at least gagawin mo ang due diligence mo. Mag-research ka kung para sa iyo o hindi. Kasi yan lang talaga ang makakatulong sa iyo. Kasi kung sa tingin mo is maganda yan, pero andyan pa rin yung takot mo, hindi ka nag-research, talagang inaccept mo na lang, then hindi ka talaga umaasenso. Dahil kahit gaano kagaan ang oportunidad na ipipresent sa iyo, pero yung control mo ay binigay mo doon sa takot mo, din wala talagang mangyayari sa buhay mo, maista ka pa rin. Diba? So talagang ang pinaka-blockage natin ay sarili natin, hindi yung outside world natin.
ang sarili natin. Yung emotion natin, yung takot natin, yung experience natin, talagang kung hindi mo i-work out yan sa sarili mo, talagang maiista ka dyan. Thank you, Cecil, thank you. Talagang maiista ka dyan. It doesn't matter what's happening outside of your world. Thank you for my 2 million. Hello, Daisy, thank you. It doesn't matter what's going on in your outside world. Kahit na nakikita mo na maraming tao na nagsasucceed na you were in the same situation. Thank you sa my 3 million viewers ko. You were in the same situation before. Pero hindi mo hinihil ang sarili mo. Right? So walang makakatulong sa iyo kung hindi ikaw. Wala. Yan ang totoo. Yan ang sad reality. Kung talagang ibibigay mo ang susi ng kinabukasan mo, ang lalim ng Tagalog ko kung ibibigay mo ang susi ng kinabukasan mo to your fear, to your bad experience, doon sa mga na-i-encounter mo na failure mo before, then walang mangyayari. Talagang tatanggapin mo na lang na kahit na pagod ka na, kahit na may alam mo na merong ibang paraan para umasenso ka, pero hindi mo pa rin gawin dahil takot ka nga, then walang makakatulong sa iyo kung hindi ikaw. So, ang gagawin mo is, of course, you have to heal yourself first. You have to heal yourself first. Dahil kung hindi i-heal ang sarili mo first, then hindi ka makapag-move forward. That is the truth. That is talagang tutulungan mo muna ang sarili mo. Dahil walang ibang makakatulong sa iyo kung hindi ikaw din. So, affected ka emotionally, mentally, financially maybe. Tama po kayo dyan. Thank you. Financially maybe, kasi yun naman talaga ang kalimitan na nangyayari. Right? So, you have to heal that first before ka mag-move forward. Paano ba? Paano mo i-heal ang sarili mo? Then you have to divert your attention. Thank you sa thumbs up diyan. You have to divert your attention. Listen to motivational videos, watch them, or podcasts na makapag-motivate sa iyo para to get yourself out of being stuck. Dahil hindi ka talaga makapag-move forward kung dala-dala mo yan anywhere you go. Because again, naandyan yan, naitanim yan sa utak mo, naitanim yan sa puso mo. Talagang pasong-pasok ka na. Right? So you have to heal yourself first before ka makapag-move forward. Right? Because kung mag-jump in ka in another opportunity, naandun yun, dala-dala mo yan eh. Kunting aberya lang, huminto ka na dahil hindi ka ready. Diba? Drive safely. Thank you. Maraming salamat. God bless din po. And because you're not ready. Right? So you have to heal yourself first. So circle back doon sa aking caption diyan. So ang pinaka-blockage talaga natin is ang sarili natin. Yes. So kung ano man yung experience nyo, kung ano man yung bad experience nyo before, kung pasok man kayo, it doesn't matter. Gina, thank you for watching. Daisy, thank you. Especially kung katulad sa online business ko, especially diyan, because yes, maraming scam, especially online. Pag pasok ka na talaga, then do your best, do your due diligence. Talagang mag-research ka. Because why I'm proud na isi-share sa inyo yung negosyo ko, guys. We won't last for almost 10 years kung kami ay scammer. No, we won't. Right? Sonny, thank you for watching. We won't last for 10 years.
if our business is a scam. Yan ang reality. Right? Now, so yan ang ano dyan, yun ang pinaka-blockage natin, sarili talaga natin. So, you have to check yourself. Ano ba talaga? Ano ba yung what is stopping me from moving forward? Right? Because the same way then, kung ikaw ay, kung employee ka, and then, tawag nun, especially, kasi experience ko rin yan, yung pasok ka doon sa, tawag nun, I know it's not easy to heal. It's not easy to heal. Doon sa mga, politics sa workplace. It's not easy to heal because I've done that. I experienced that. Dumating ako dun sa point na talagang, tawag nun, yung stress level ko ay napaka super halos every single day meron akong headache. Yun, dumating ako sa point na ganun. And it took me few months para ako talaga ma-heal before ako naghanap ng ibang but it was a blessing in disguise. Because kung hindi yun naging balakid para sa akin, hindi ko matututukan ang aking online business. So parang it was a blessing in disguise na para mag-improve talaga ang sarili ko. So talagang pero it took me few months before ako maghanap ng ibang work. At I'm glad na talagang I'm glad na nung na-realize ko na talagang blessing in disguise pala yun is talagang super happy ako. Dahil nag-grow ako and then naging wiser ako, naging talagang inaano ko na hindi ko ina-accept na talagang pinagbigyan ko ng value ang sarili ko. Because yes, we are we should value ourselves. And talagang doon ko na-realize na talagang hindi pala, wag kang say amen na lang ng amen. Talagang you have to give yourself value talaga. Ganyan po ang dahil yes, because at the end of the day, life is too short, guys. Right? So bakit natin i-down ang sarili natin kung talagang sa isip natin is we are worth more. So yeah. So but anyhow, that will be for another day. So I hope you get value doon sa ina-explain ko. So yes, so check yourself. Talagang tingnan nyo kung ano yung inner dialogue nyo, kung ano yung sinasabi nyo sa sarili nyo. Because, guys, we are worthy na mag-improve para sa sarili natin. Diba? At kung ma-improve natin ang sarili natin, we can be more productive, we can be more valuable para sa family natin, ma-i-improve natin ang sarili natin, at magiging blessing tayo para sa ibang tao. Diba? So, check yourself. Vilma, thank you for watching. Guys, maraming salamat for tuning in with me. Thank you. And thank you. I just need to pass this big truck here na talagang super dumi. Thank you. But anyhow, maraming salamat, and I hope na nakakuha kayo ng value doon sa aking diniscuss today. So, check yourself in, ask yourself, ano ba yung fear ko na nagho-hold sa akin kung bakit hindi nag-move forward yung sarili ko. So, yeah, so heal that first and then give yourself a chance. Huwag nyong hayaan na hindi nyo magamit kung ano man yung talento na binigay ng Panginoon sa inyo. Right? So, yeah. So, anyhow, I hope it makes sense, and I hope na nakakuha kayo ng value doon sa topic natin today. And again, maraming salamat for tuning in. Thank you. And
if you guys are interested na malaman kung ano yung business na sinishare ko sa inyo palagi, na andyan po sa aking business page ang aking website. Just sign up with your name and email address, and then my back office na po ang magpadala ng information na kailangan nyo. And then, once you have watched the webinar, feel free to message me. I'll be more than happy to answer questions and give you clarity that you need before pa man kayo mag-move forward. Okay po? Maraming salamat again. Thank you, thank you, thank you. Enjoy the rest of your week. Enjoy the rest of your day. And God bless everyone.